Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon na in kaso ng maging chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado ay si Senator Rodante Marcoleta na sabi niya sa mga kawatan sa gobyerno, humanda na kayo, humanda na kayo. So, dito ang makikita ang kung talaga, itong ating Attorney Rowena Guanzon, palaban na talaga, nakikipag-alyansa na siya sa mga Duterte-aligned politicians para labanan ang katiwalian sa gobyerno, sa administrasyong ito. Pakinggan natin siya. Kawatan kayo, makawatan kayo! Sa Kawatan. Blue Ribbon Committee, bantay na mo ha? Kumukuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayong lahat, makawatan kayo! Lagot kayo, makawatan kayo! Sa Blue Ribbon Committee, bantay na mo ha? Kumukuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayong lahat, makawatan kayo! Lagot kayo, makawatan kayo! Sa Blue Ribbon Committee, bantay na mo ha? Bantay mo, mag-ingat kayo, sabi niya. Okay, bakit Blue Ribbon? Okay, narinig ko mismo si Senator Marcoleta na kung sino man ang maging Senate President, pakiusapan ko siya. Ibigay lang sa akin ang Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, sino ba ang Blue Ribbon Committee Chairman? Correct me if I'm wrong, si Senator Pia Cayetano ang alam ko. Itong natapos nga 19th Congress very powerful. Ang pinaka-powerful na committee sa Senado is Blue Ribbon Committee. Kaya niyang imbestigahan kahit ano dyan. Kaya nga, pinaghahanda na ni Attorney Guanzon ang mga kawatan sa gobyerno. Kasi, kilala na natin ang kalidad o ano ba to? Yung character, yung integrity, yung image ni Senator Marcoleta is ano siya? Corruption buster. Walang sinasanto yan. Basta nasa katwiran, humanda ka. Una akong bumilib kay Congressman Manon, panahon ni PRRD. Una kong bumilib yung hearing o investigasyon ba yon tungkol sa ABS-CBN. Sinubaybayan ko. Napakagaling niyang magtanong. May basihan lahat ang sinasabi niya. At doon napatunayan na maraming paglabag ang ABS-CBN. Anong nangyari? Di talagang na yung franchise hindi tinuloy. At doon din unang bumilib si PRRD, yung pinatawag niya si Congressman Marcoleta sa Malacanang. Sabi niya, hindi kita kilala. Kaya lang, nabantayan ko yung investigasyon niyo sa Kamara tungkol sa ABS-CBN. Kakaiba ka. Kailangan mong magsenador. So, kaya makita nyo, nung unit team ticket nung 2022 kasama si Marcoleta sa unit team. Kasi ang mismong nagkumbinsi sa kanya na tatakbong senador si PRRD. Malaki ang tiwala ni PRRD kay then Congressman Marcoleta. Kaya lang wais itong si Senator Marcoleta Mga ilang araw na lang isang linggo bago halalan ng May 2022, umatras siya. Bakit? Nakita niya, langanin pa siya. Umatras para qualified siya na maging nominee ng Sagip Party List. Di tama. Kasi kung natalo siyang senador, wala, hindi na siya naging congressman. Dahil nag-congressman siya, yan. Siya, mabibilang mo lang sa kamay yung mga congressman na tumulong, tumindig para
alalayan si BP Sara sa ginawa sa kanya sa budget hearing last year ba yun? Yung kawawa si BP Sara. Kita mo, lumaban siya, no? Doon ako lalong napahanga. Sabi ko, ito ang kailangan natin, no? So, lalo siyang napamahal sa taong bayan dahil sa ginawa niyang pagtatanggol kay BP Sara, di ba? O ngayon, dahil pinag-initan siya sa kamara, tinanggalan siya lahat sa mga committee members niya o chairmanship. Wala na. O, sabi niya, sige, dahil kinalaban niya ako, tatakbo akong senador. Yan na, senador na. Kaya, may timing ang lahat. So, napakagaling ang timing ni, ngayon, Blue Ribbon, patay sila talaga ngayon. Anong chances na makukuha niya? To me, nakikita ko kasi, ang magiging, depende yan sa Senate President kung malakas ka sa kanya. Ayan. Nakikita ko ngayon, meron ng kooperasyon o alyansa, Escudero Black at Duterte Black. Dahil nandyan tulay nila si Senator Alan Peter Cayetano. Cayetano, member ito ng Escudero Black. Malapit silang magkaibigan. Cayetano, kaibigan din siya ng mga Duterte Black. Kaya itong pagsamahin mo ang puwersa ng Cayetano, Escudero Black at Duterte Black, kaya nilang mag-upo ng isang Senate President, and that is Senator Escudero, siya pa rin. Ayun, dahil nakatulong ang Duterte Black sa pagiging Senate President ni Escudero, pwede ba, boss? Ang makakalaban lang niyo dyan si Senator Peter Alan Cayetano, kasi nabanggit din ni Senator Cayetano na parang gusto niya. But tingin ko pagbibigyan yan kasi pwedeng ibang committee na lang kaya humanda sila. To me, malaking pag-asa na magiging chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta. Nako, patay sila. Kaliwat kanan na investigasyon itong mga kawatan sa post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, good vibes muna tayo. Tapos isinare niya 7 seconds speech ng Pangulong Marcos. Nako, ay good vibes nga. ano bang sinabi ng Pangulong Marcos dito sa short speech na ito na pampagood vibes? Sabi ni Attorney Guanzon, handa na ba kayong magpa-good vibes? Ito na. Magnanakaw, ikaw ang pagkakilala sa atin. Na hindi magnanakaw, ikaw ang pagkakilala sa atin. Na hindi magnanakaw, ikaw ang pagkakilala sa atin. Na hindi magnanakaw ang pagkakilala sa atin. Ngayon napapanood ko yung debate ni Senator Alan Cayetano at Senator Bongbong Marcos noong 2016 na vice presidential race, Grabing birada niya, Grabing birada ni Senator Alan Peter Cayetano. Tungkol sa graft and corruption ang ano ba yung birada ni Cayetano? Kung ang mga congressman mananalo, magiging corrupt. Ang mga senador mananalo, corrupt. How much more yung magpresidente? Ganon ang birada niya ang lakas ng patama niya sa Marcos. Kasi noon pa itong Cayetano, talagang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sumama siya EDSA 1. Yung pagpatalsik sa Marcos Sr., nandun na. Alan Peter Cayetano kasama sa EDSA. Sabi niya, EDSA 2. Pagpatalsik kay Erap, sumama din siya. So, ang pre-project ni Senator Alan Peter Cayetano sa debate na yan is
ano siya, galit siya sa mga korap at inaakusahan niya Marcos korap. So, ganon na rin noong 2022 election, ganon din ang birada ng mga dilaw. Noong una, galit tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Noong 2022, di ba? Sinisingil natin siya sa kanyang promise na 10,000 ayuda. Ngayon, wala na. Marami nang nag-comment after yung debate sa Senate impeachment na nagpakitang gilas si Senator Alan Peter Cayetano. Tumulong siya talaga sa mga Duterte. So, sabi, wag na nating singilin yung utang ni Cayetano na 10,000 pesos sa ayuda. Kasi inakita niya, lumaban siya talaga sa administrasyon Marcos. So ito ngayon, nakakatawa. Hindi magnanakaw ang pagkakilala sa atin. Ulitin natin Talagang ako, na-good vibes ako. Itong sharing ni Atty. Rowena Guanzon. Ulitin natin. Na hindi magnanakaw ang pagkakilala sa atin. Isa pa. Na hindi magnanakaw ang pagkakilala sa atin. Pagbasa tayo sa mga comments. Greg John Largo. Marcos, pinaka magnanakaw. Oe Pampi Macanas. Marcos, greatest robbery thief. Guinness Book of World Record. Noong una, galit ako dito. Yung label ng Guinness sa Marcos. Hindi pa ako maniwala nung una Sabi, kayo-kayo lang nagsabi niyan. Kayo-kayo lang. Ito ngayon, pag upo ng administrasyong ito, umiling na ako. Instead na ma-clear yung pangalan ng Marcos sa akusasyon na magnanakaw, ano ang nakikita natin? Grabe. Kaliwat kanan ang korupsyon. Lalo na yung nangyari sa budget nitong 2025. The worst budget in our nation's history. At nangyari itong administrasyon ng Marcos Jr. Wala ka ng tulak kabigin malala ko si Professor Winnie Monson. In interview, ano sa tingin mo, may pag-asa pa ba ang Marcos administration itong remaining 3 years in office? You want my honest opinion? Sabi ng Professor, economist. Ano siya? Wala na. Kasi ang mga nakaupo sa gobyerno, ang nakapalibot sa administrasyon ay hindi karapat-dapat. Ganon. So, tatak, yung bagong Pilipinas. Ang gandang pakinggan, bagong Pilipinas, parang kinopya yung bagong lipunan ng Marcos Sr. Ako, dahil lumaki ako, martial law days. Dinner here first, okay? Talagang nagbago ang Pilipinas nung yung naramdaman ko yung asenso. Panahon ng Marcos Sr. Mura ang bilihin, maraming pagkain dahil agrikultura, magaling ang Marcos Sr. sa Masagana 99. Tayo noon nag-e-export ng bigas. Then, yung mga programa ng Kadiwa, nako, talagang tunay ang Kadiwa store noon. Mura talaga. Ngayon, wala na ang Kadiwa. Anong tawag ko dyan? Guerrilla. Pasulpot-sulpot lang. Yun. Pinagmamalaki. Natupad na ang 20 pesos per kilong bigas. Saan ka nakakabili ng 20 pesos per kilong bigas? Sa mga Kadiwa store lang na saan ka bibihira ang Kadiwa. Tapos ang makabili, piling-pili, mga vulnerable sectors lang. Na okay naman dahil natutulungan mga senior citizen, indigents, PWDs, solo parents. Tama yun. Kailang bakit sila lang?
kanino yung promise na 20 pesos per kilo? Di ba? Pangkalahatan. Eh, hindi naman tayo makabili ng 20 pesos per kilo bigas. Sana yung pinagsasabing 20 bigas meron na in your dreams. Anyway, na good vibes ba ka ako? Tuwan-tuwa ako dito sa Pampa Good Vibes ni Atty. Rowena Guanzon. Salamat po.